Klaro naman doon, no, if they were watching the Senate hearing yesterday, nakita naman doon kung ano yung mga sagot ni Pangulong Duterte doon sa mga tanong sa kanya. Sabi naman niya na yung kanyang pag-open ng rewards ay pananakot lang yon para ang mga kriminal ay magsipag-layasan at magbagong buhay. Yon. So ito muli nagbabalik sa inyo, no? Muling nagbabalik. Kalusot TV nga pala. So salamat sa mga nag-subscribe sa akin. Nadagdagan na po sila mga nag-subscribe. At yung mga dati na pong nakasubscribe sa akin, maraming salamat po sa inyo pag-suporta. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakipindot na lang ang bell on para lagi po kayong updated sa ating mga lalabas na issue dito sa Pilipinas, no? So ito, pag-uusapan natin ay si Senator Bato, no? Kung anong masasabi niya po dito sa nangyaring Senate hearing nitong pagtira-tira nitong pagbatikos nitong mga kalaban niya ni PRRD, pati itong Quadcom, no? Pagbugbog talaga kay PRRD, no? Grabe yung talagang ginawa nila dito, guys. Talagang pinotakte talaga si PRRD dito. So meron tayong pakikinggan kung anong masasabi po dyan ni Senator Bato about sa issue na nangyari na to, no? About sa bakit paulit-ulit po nilang binabatikos itong mga Duterte dahil sa drug on wars na yan. Kaya yung sinasabi natin na talagang ang daming ganyan. Panay lang batikos pero lalo naman pala talaga natira. So bago tayo magsimula, alam na. Konting kasiyahan muna tayo ng mga idol. DJ Karen. Yun. Ito tayo mga kababayan dyan. Shoutout sa inyo ng marami, no? Maraming salamat sa inyong lahat na pagsusuporta dito sa ating YouTube channel. Siyempre, bago ang lahat, siyempre, shoutout ko muna itong si Tol J. Guevara. Shoutout sa'yo. At siyempre, sa mga banateros, shoutout po dyan. Shoutout sa mga banateros dyan. Ito panibagong usapan na naman, no? Pakinggan po natin ang sasabihin dito ni Sen Bato, no? Sa nangyaring talagang pagbugbog dito kay sa mga Duterte o kay PRRD sa Senate hearing, no? May bago. Talagang pinaprioridad nitong Quadcom, nitong no? Itong Tuwadcom, itong si PRRD, no? Talaga namang gigil sila rito, mga kababayan. Ba't magigil kayo kay PRRD? No? Minsan, pag gumawa ka ng kabutihan, no, ikakaganda ng bayan mo, minsan, yung mga hindi talaga matutuwa sa'yo. Talagang gusto ka nilang hilahin, no, pababain, pabagsakin. Diba? Kaya mga netizens, ayaw nyo na ba ng Duterte? Ayaw nyo ba ng Duterte sa Pilipinas? Ba't ayaw nyo? Laking tulong, laking bagay. Totoo lang sa lahat ng administrasyon. Duterte lang naman talaga yung napakaganda ng nagawa, di ba? Diba? Hindi lang naman about dun sa mga drugs on war, about naman sa mga bill. Bakit yung Manila Bay?
Kung di pa pinatabunan ni PRRD ng white sand yan, eh, ganyan ba yan? Di ba? Dumi-dumi nga yan eh. Yung mga administrasyong dumaan eh. Alos kita nyo naman, natambak talaga ng basura dyan sa Manila Bay. O nung Duterte na, di ba? Nung natambakan, ang dami ding batikas doon nung ginagawa yun. Di ba? Samantalang naging, ang ganda, di ba? Naging pasyalan ng mga tao yung Manila Bay doon. Nung may tambak na ano. Pero naging ano pa rin, yung mga tao, nagbinatigos pa rin nila. Yung mga galit sa Duterte. Binatigos pa rin nila yun. Pero napakaganda. Kung hindi dahil kay PRRD, hindi mangyayari yun. Itong mga kupal naman na to, talagang galit na galit naman sila dun sa mundo. Di ba? Galit na galit sila sa ginawa ni PRRD. Yun lang. Tipin mo, di ba? Sarap ng lakad ng mga ano doon. Taas. Sino ba siya dito? So, pakinggan natin kung ano sabi Gusto namin yung assessment, ano masasabi po ninyo sa naging pagdinig ninyo kahapon, kaugnay nga po dito sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Well, said at least two points. 2 points yung na-achieve natin kahapon. Number 1, yung we heard from the horse's mouth what was his take about the war on drugs. Galing mismo kay Pangulong Duterte. Na ginawa niya yun dahil nga sa sitwasyon na kailangan talagang gawin, kailangan talagang i-address ang problema ng duga. At he made it as his campaign promise. And when he became the president, he delivered on his campaign promise. Whatever the accomplishment or whatever the shortcomings of that war on drugs, sabi niya, ako mismo ang mananagot. Huwag niyo idama yung mga polis na sumusunod lang sa utos ko. Ako ang kasuhan ninyo. Kung gusto niyo kong kasuhan niyo. So, yun, narinig natin yun. At pangalawang punto, yung revelasyon ni Colonel Grijaldo na nakita natin kung paano pala sila doon na minamanipulate, no? Paano sila magpapabricate ng mga testimonya ng mga witnesses, paano nila hinaharas para lang ma-achieve nila yung... Diba? May mga ganun pang sistema, no? Talagang tinuturuan nila yung mga witnesses na ganito ang sabihin, ganito ang gawin para maipit si PRRD sa pangyayari. Maipit siya ex-PRRD sa pangyayari. Na kung saan, talaga namang, alam mo naman minsan, ang isip ng tao, iba eh. Pero yung talagang may alam, hindi basta-basta, ano diba? Magaling sila mag-ikot para, alam mo na, madali nila o madiin nila to si PRRD. Magagaling talaga itong mga kupal. Kupal ka ba, boss? Kupal ka, boss. So, yan. Goal na talagang sisiraan yung Duterte administration. So, yun po super nakita ko kahapon. Kasi yung kay Dilima naman hindi pa natin masyadong na tanong dahil nga inihintay natin yung presensya ni Kerwin Espinosa at ni Rolly Dayan para pag-umpugin natin yung statement na nilang tatlo at yung statement ni Espinido para malaman natin yung katotohanan. Opo, Senator, yun nga ang nadiskubrihan natin, yung pag-revelasyon tungkol doon sa reward system. Siyempre, kayo naging hepe ng kapulisan ng Davao City noon. Kayo na mismo magsabi sa ating mga kababayan dahil nga ang lumalabas, nagkaroon nga ng, ito yung pilit na nilalabas kasi sa mga manonood o sa taong bayan na naririnig nila sa social media na nagkaroon ng reward system ang nagdaang administrasyon during the war on drugs. At nabanggit din, gumagamit ng sinasabing Davao Death Squad.
Pero klaro naman doon, no, if they were watching the Senate hearing yesterday, nakita naman doon kung ano yung mga sagot ni Pangulong Duterte doon sa mga tanong sa kanya. Sabi naman niya na yung kanyang pag-open ng rewards ay pananakot lang yun para ang mga kriminal ay magsipag-layasan at o kaya magbagong buhay. Pero yung actual na magbigay ng... Yes, totoo naman yan eh. Kasi, reward, kunyari, ang pulis, trabaho talaga nila yan. Ba't ka ba nagpulis, di ba? Kung magpabayad ka lang, di ba? Ang pulis, sumusunod sa utos, at syempre, may mga isip yan, hindi yan basta-basta bigyan ka ng ganito, bayaran ka ng ganito, patayin mo na, hindi ah. Nag-aaral yan mga yan, may mga alam yan sa ginagawa nila. Di ba? Trabaho ng pulis yan. Trabaho ng pulis ang magpaayos ng kapaligiran ng bansang Pilipinas at mga barangay, kung ano man yan, para malaya tayong mamuhay ng maayos at tahimik. Di ba? Reward? Sabi niyo, bakit kung bigyan ng reward? Trabaho ninyo yung pulis. Oo, di ba? Trabaho niyo. Trabaho ng pulis yan. Trabaho ng pulis yan. Yan kasi nagpulis eh. Kasi gusto nila yung matahimik, maayos. Kaya mayroon tayong pulis. Di ba? Yung reward. Di naman basta-basta tatanggap. Siguro ang pinaka-reward nila dyan yung mga plaka-plaka na tawag dito. Yung completion sa mga mission, mga ganun. Award nila yung mga papel na bigyan sila ng mga papel na may nakalagay na congratulate sila. Yun. Pero sabihin mo na yun yung pinaka-reward nila. Di ba? Or tataas ang ranggo nila. Yun naman mga ng pulis eh. Kaya nga sila nagpulis, di ba? Kailangan may mga sa kanila utos. Pag nagampanan nila ng maayos, talaga namang may i-congratulate ka at meron kang reward. Pero sinasabi na perang reward, hindi siguro basta-basta natanggap yun. Di ba? Kasi alam nila yung nagawain nila ng pulis. Piling yung mandato ninyo, nalilisin ninyo yung inyong trabaho ninyo yan. Hindi ako magbibigyan ng reward. So, pinabulaan niya yung reward system na yan. Pero Senator, ano ho bang endpoint na nakikita po ninyo dito? Bakit patuloy, napakahaba pong hearing ang isinasagawa sa Kamara pagdating po dito sa war on drugs na nagdaang administrasyon, considering na tulad ng sinasabi ng dating Pangulo na ngayon ay bumabalik na yung mga addict at mga krimen sa ating bansa? Lumabas na yan talagang priority nila ngayon. Priority na trabaho ng PODCO kung paano pabagsakin yung imahe ng Duterte, ng mga Duterte at kanyang mga kaalyado. Tuwadcom. Kipal. Itong Quadcom na to. Talagang pinag-initan ako ng mga putang ng to. Gusto akong pabagsakin dahil sa war on drugs na yan. Maganda naman ang kinalabasan ng war on drugs sa administrasyon ko na yan. Mamatay talaga akong tao pag ganyan na. Maganda na ang nangyari pag hinalaan pa tayo na loko-loko. Kasi nga, election period na. Ayun ang lumalabas ngayon. Bakit siya nagpupumilit yan at nakapahabang investigasyon na ginagawa nila. Halos araw-araw yun na lang. To inculcate into the minds of the Filipino people how bad the Duterte administration was. Yun ang kailangan. Talaga, yung ginagawa nitong Tuwadcom na to eh. Talagang sisirain talaga nila ang Duterte sa mata ng taong bayan. Di ba? Para, shit, yan pala talaga mga Duterte. Di ba? Ito nga sinasabi dyan eh. May ginagawang kalukuhan sa Pilipinas.
ayaw sa Duterte. Pero yung mga mabubuti at walang namang ginagawa, hindi, ang ginagawa yung umunlad para sa pamilya nila. Gusto nila ng Duterte para mas tahimik, maganda ang sistema ng pamumuhay. Itong tuwadkom naman, banat ng mga sablay. Para, alam mo na, birahin itong mga Duterte at para, sila ang maging malupeton. Magpatay ko talaga itong mga putang inang to. Sobra pa siya. Opo, balik lang ako mamaya, Senator, para sa mga karagdagang katanungan, ipasa ko muna kay Partner Admars. Senador, maayong buntag. Ang isa sa mga mahalaga na talagang na-appreciate ng taong bayan habang nagbabasa ako sa mga komento ng mga netizen is yung na-establish muli ng dating Pangulo, yung pagdanais niya na masawata yung kriminalidad at yung illegal na droga at dito siya galit. Kasi parang ang lumalabas, parang kinoprotektahan pa nila yung mga nasa likod nitong kriminalidad, itong illegal na droga. How about yung mga naging biktima or possible pa na magiging biktima nitong illegal na droga na talamak pa bago pa man umupo ang dating Pangulo? Yun na, yung malabas no. Ano bang bumaliktad yung panahon, ang naging hero na ngayon, yung mga naging hero at pinapaniwalaan at pinapakinggan ay yung mga convicted na drug trafficker, yung mga drug lord at saka yung mga... Di ba? Oo nga, yun ang naging ngayon, yung mga adikto, sila yung mga bayani, yung mga napatay na adik, silang bayani ngayon. Di ba? Talagang tong mga to, may ginagawang kababalaghan din talaga tong sa loob talaga ng may mga nangyayari talaga dito na hindi natin nalalaman kasi tayo ay lang, pero lumalabas kasi yung mga issue na yan, mga katotohanan na yan pag nagkakabukingan na ng mga kabahuan. Mga kabantutan nilang mga ginagawa sa alam mo na, sa Pilipinas. Kaya ayaw nila nung... Kaya grabe kung itong tawad kong natubira-birahin talaga itong mga CPRRD. Talagang main project talaga nila si PRRD, no? Para banat-banatan o sirain talaga si PRRD dito. Victors, yun na lang ang pinapakinggan at yung inuusig, yung mga pulis na naghahabol sa kanila. Parang gano'n nangyari, para bumaligtad ang mundo. Doon naman kay Colonel Espinido po, Senador, parang nag-iba yung kanyang, meron ka bang napansin na pagkakaiba doon sa kanyang mga pahayag sa Quadcom dito sa Senate hearing? Yes, kaya nga, nawala na akong gana kasi gusto ko nga sana siyang pititi ng husto tungkol doon. Kaso lang, I was holding back my punches dahil nga wala pa yung I need the appearance of Kerwin Espinosa at Ronnie Dayan para pagbabangga-banggain, pag-untog-untogin natin yung kailang statement patungkol doon kay Dilima. Kaso lang, wala, hindi sila sumipot. At yung kanyang revelasyon kahapon na sinasabi niya na walang yung patayan ay nangyayari kapag lumaban lang ang mga kalaban. Diba? So, parang diba? Yun yung nangyayari doon. Kasi maayos yung drug on war na yan. Maayos yung drug on war. Kaso itong mga loko-loko na to, talagang pinalabas nila na nagpapatay talaga si Duterte. Pero sa totoo lang, diba? Pag lumaban ka, mapatay ka talaga. Pero pag sumunod ka sa batas, malaya kang mamuhay hanggat gusto mo. Diba? Itong mga na to, grabe lang manira itong tuwadkom na are. Naunsa man ka, oy. Diba? Maayos na maayos.
maayos naman yung drug on war. Maayos yung drug on war. Kumbaga, marami lang talagang alam mo na gustong sumira sa imahe ng mga Duterte. Gusto nilang mapabagsak o ayaw na nilang mamuno si Duterte kasi hindi na sila makapag-adik-adik diyan sa gilid-gilid. Diba? Sasabihin, pinapatay. Hindi pinapatay yan. Lumaban Pinapasunod naman sa batas at para maging maayos ang buhay. Diba? Withdraw niya yung statement niya in effect doon sa kanyang statement niya doon sa Quadcom. Ganun ang lumalabas. So, sige lang, kapalapin natin yan na next hearing. Kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, consistent naman na banggit nga ito ni Senadora Coco Pimentel na sa kanyang mga pronouncement, sasabihin niya patayin, pero sa dulo or sa kalagitnaan ng kanyang mga statements, sinasabi pagmanlaban. Walang pagbabago po mula noon hanggang ngayon, pati yung mga dating PNP chief, pati na rin. Pagmanlaban ka talaga, patay ka talaga. Ayaw mo ng batas eh. May sarili kang mundo, manlaban ka pa sa gobyerno, di patayin ka talaga. Diba? So, diba hanggang ngayon, simula pa naman, diba? Pag lumaban na naalangan ang buhay mo, patayin mo. Diba? Yun eh. Yung katotohanan dun. Kasi meron tayong batas. May batas tayo. Kasi kung hindi magpapaikot ang batas sa mundo natin, may mga kanya-kanya na tayong mundo niyan. Wala na mangyayari sa bansang Pilipinas. Diba? Wala na. Talagang magiging na to. Zombie mode. Magiging walang alam na mundo na tong Pilipinas. Diba? Yun yung katotohanan sa mundo. Colonel Espinido, ganito rin yung mga sinasabi. Papatayin or kung manlalaban kaysa sa maunahan. Di po ba, Senador? Yes, totoo yun. Talagang, at saka yung kasi yung, alam mo na, yung in-interpret nila to their advantage yung kagaya nung memorandum circular na inisyo natin about the term neutralize. Doon kinakapitalize ni Shin Jokno yung neutralize palagi. Insisting siya na patayin. Ilang beses natin in-explain yan. Hindi lang patayan yan. Yung neutralize, ibig sabihin yan, aristuhin, pasurindirin, aristuhin, kasuhan, ikulong, at pwede mangyari ang patayan kapag sila ng laban at didipensya sa sarili yung pulis. So, pwede mangyari may patayan. Pero hindi talaga hindi talaga ang the sole meaning of it is patay. Yun ang at least expecting po kaya ilang beses natin na in-explain. Niisip ito mga bungok na to, patayan na agad. Ito naman ay sinang ayunan ng mga lahat ng mga nagdadaan na former CPNP. And nakikita ng taong bayan based sa mga komento na yung pagkakamiss nila sa estilo ng pamumuno, lalo na ngayon na balik na naman, sabi ng mga taong bayan, ang illegal na droga, natatakot na naman sila, yung kriminalidad nandyan lang sa tabi, at yung mga pronouncement ng dating Pangulo na matapang kontra dito sa kriminalidad at illegal na droga, yun yung hinahanap nila po sa kasalukuyan. Makita mo, kahit na binabuhalan yung mga tao doon kahapon sa gallery sa gilid ng session hall na binabuhalan na pumalakpak ay hindi mapigilan ng mga tao. Kahit na mismo, mga empleyado na yun, empleyado ng Senado yun alam nila yung rules doon sa session hall na bawal pumalakpak. Pati mga waiter na nagsisunod pagkain doon ay napapalakpak rin. Kaya nga, kita mo yung feeling ng ordinaryong tao towards the war on drugs. Towards, yes. Saka yung... Totoo yun. Ordinaryong tao papalakpak. Walang ginagawang kabulastugan dito sa Pilipinas.
Pero yung mga kabulastugan na ginagawa, o yung mga sekretong palihim na katarantaduhan o kalokohan, galit yan, siyempre. Hindi nila magagawa yung mga gusto nilang gawin ng mga katarantaduhan, di ba? Di ba? Kaya, di ba, gigil na gigil yung mga galit na galit yung mga sinabi ni PRRD dun sa Senate hearing. Galit na galit yung mga tumitira sa kanya doon at na-insulto dahil may nagpalakpakan sa sinabi nito ni PRRD. Diba? Gigil na gigil kayo. Siyempre isa gigil na gigil. Diba? Si Coco talagang tumalikod na lang. At ayaw na parang ayaw niya na isali. Diba? Sabi nga ni PRRD, tapusin natin itong protangin ng problema ng Pilipinas. Diba? Paghanga at pagmamahal kay dating Pangulong Duterte. Hindi lang mapipigilan pumalakpak kahit ilang beses na silang sinusuway ay yung pinagbabawalan ng Sergeant at Arms. Diyan mo nakikita ang totoong pulso ng masa. Yun. Opo. Doon sa naging pahayag naman ni Senadora Leila de Lima na medyo napuna rin ni Senadora Jinggoy Estrada kasi nga nasa CHR siya dati and to the point naging parte siya ng gabinete ng Aquino administration kung saan siya pa ang kalihim ng Department of Justice. Diba? Yun yung mga sinasabi natin dyan na ang puso ng Pilipino is na kay PRRD pa rin, sa mga Duterte pa rin. Alam nila yung ginagawa ng PRRD that time. Alam nila na sa ikabubuti ng Pilipinas yun. Kaya kaya tinamo itong tuwad kung cooking inan to. Bira ng bira. Bira ng bira sa mga Duterte. Talagang main edition nila, talagang main purposes talaga nila na itong birahin ng birahin to Duterte para ang taong bayan masira nila ang imahe ni PRRD. Pero yung mga netizens na nandito, alam ko kayo, solid kayo, di ba? Ng PRRD. Di ba? Sipin nyo naman. Yung mga ginagawa ng PRRD that time, napakaganda po na yun. Maraming nagbago, maraming nagtino, di ba? At yun guys, siyempre yan, pakinggan nyo yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa dito sa ating, di ba? Ang pusong Pilipino, ang masang Pilipino, siyempre, Duterte pa rin. Di ba? Kaya yun guys, ikaw, kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakihit ng bell para laging updated sa ating mga bagong ilalabas na issue na naman dito sa Pilipinas. So ito na naman po si Kalso TV, muling nagbabalik, muling nagpapaalam na naman. At susunod na kwentuhan ulit, magkita-kita tayo dito sa aking YouTube channel. Paki-like, paki-share po ito ang ating video, right? Maraming salamat. Bye-bye.